Ang nakaraan. Nagigilty ako, tol. Hindi ako makatulog. Hindi ako mapakali. Binubulabog palagi ako ng konsensya ko. Eto nga, hindi ko maintindihan ang sarili ko sa na-discovering may naramdaman ako para sa'yo. Tapos ngayon eto, masasaktan kita. Sinira ko ang pagkakaibigan natin. Ang hirap lang, tol eh. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kung kanino manghihingi ng payo. Kung paano mo ako mapapatawad. Pakiramdam ko nag-iisa lang ako sa mundo. Walang kakampi, walang nakakaintindi. Walang mapagsabihin ng nararamdaman. Sa totoo lang para na ako mababaliw eh. Sarili mo lang iniintindi mo. At bakit ako? Hindi ba nasira ang buhay ko, ha? Hindi mo ba sinira ang pagtingin ko sa sarili ko? Kaya nga humihingi ako ng tawad sa iyo, tol. Kaya patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Pues hindi kita mapapatawad. Tumayo ka nga dyan sa pagload-load mo. Kapag may nakakita pa sa'yo dyan, ano naman ang iisipin nila? Hindi mo ba naiisip yun, ha? Ha? Talino ko pa naman tao pero heto, hindi ka nag-iisip. Tumayo ka nga dyan. At hindi pa ako tapos sa'yo. Tandaan mo, mas matindi pa ang susunod na gagawin ko sa'yo. Sige, tol. Tatanggapin ko. Kung ito ang parang para mapatawad mo ako kahit ano. Kahit ano gagawin ko, kahit magpaalipin ako sa'yo habang buhay. Gusto mong madali ang pagpapatawad ko sa'yo? Ganitong gawin mo. Layuan mo ako at wag mo na akong kakausapin o lalapitan man lang. Baka mapatawad pa kita. Ang pagpapatuloy. Dumating ang Lunes, balik sa dati ang lahat. Gustuin ko mang maging normal ang lahat. Pakiwari ko ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Sa nangyari sa pump boat ay parang nag-iba ang tingin ng mga tao sa akin. Parang pinag-usapan nila ako. Alam ko kasi na kahit amin-amin lang iyong mga sikretong nabunyag sa deepening activity namin, hindi rin maiwasang may hindi makapagpigil na magsalita. Intentional man o pakikisimpatya. Sa araw din ngayon ay nalaman kong hiniwalayan ni Lito ang girlfriend niya, pero walang epekto yun para sa akin. Minsan na rin kasing inamin ni Lito na hindi niya talaga mahal ang girlfriend niyang iyon. Ang masaklap naman sa side ko ay ang panlalamig ng girlfriend ko sa akin. Dry na ang pakikitungo niya. Nandiyan na yung kapag ihahatid ko na siya, marami siyang alibay. Na kesyo dadaan pa siya kung saan-saan. Kesyo kasama niya mga barkada niya, na kesyo may gagawin pa siya sa library. Kapag sasabihin ko namang dadalawin ko siya sa bahay nila, mangangatwirang may lakad siya o may ipapagawa ang mama niya na busy siya sa pag-aaral at kung ano-ano na lang na alibay. At sa school naman kapag nakita niyang papalapit na ako, kusa siyang iiwas at lalayo. Hindi ko maintindihan kung ang inaasta niya ay dahil ba sa mga naririnig niya o may iba pang dahilan. Pero malakas ang kutob ko na dahil iyon sa mga naririnig niyang tungkol sa nangyari sa amin ni Lito. Parang ang buong bigat ng mundo ay nakadagan sa akin. Dumarami ang mga bagay na bumabagabag sa isip ko. Hindi ako makapag-concentrate at nabibwisit na sa mga nangyayari. Siyempre, ang dahilan ng lahat ay si Lito. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko na pinagtuunan ng pansin si Lito. Bagamat alam kong gusto niyang makipag-ayos, matigas talaga ang paninindigan ko. Napansin ko rin ang pananamlay niya, ang pangangayayat at unti-unting pagbagsak ng katawan niya. Hindi na rin siya yung palaimik. Nakaupo na lang siya palagi sa isang sulok na para pang tuod. Ang isip ay tila naglalakbay sa malayong lugar. Wala sa sarili at pati ang pag-aayos sa sarili ay napabayaan na. Halata ring hindi niya inaalagaan ang sarili. Hindi na siya yung dating maalaga sa katawan. Mistulang hindi rin siya naniligo. Pati ang mga grado niya ay naapektuhan na rin. Mga tests na wala siyang sagot at palagi ding uma-absent. At dahil doon ay nag-alala ang mga professors, mga kaklase at mga kaibigan namin. Isang araw bigla na lang ako ipinatawag ng guidance counselor. Pagpasok ko sa office, laking gulat ko na makita ko ang mga magulang ni Lito.
Kausap ang madring guidance counselor ng school. Maupo ka, Warren. Kumuha ko ng isang silya at naupo sa tabi ng mga magulang ni Lito. Ang inaasahan ko'y pagagalitan nila ako. Pero nung tingnan ko ang mga mukha nila, wala ko nakikitang galit bagamat pansin ko ang lungkot sa kanilang mga mata. Kinumusta nila ako at niyakap. Warren, we need your help. Sana you are willing to do it. Sige po. Para saan po, sister? Nagsalita naman ang papa ni Lito. Warren, alam kong may problema kayo ni Lito. May konting alam kami and we are not blaming you. At gusto naming humingi ng tawad sa ginawa ni Lito sa iyo. Gusto naming sabihin sa iyo na hindi namin kinukonsente ang ginawa niya. Pero sa tingin ko, hindi muna ito ang panahon na para parusahan siya. I am very much worried para kay Lito. I feel na hindi na siya ang dati kong anak. Ibang-iba na siya, Warren. Palaging wala sa sarili at tulala. Hindi kumakain. Hindi na nga nakakatulog ng maayos. At hindi na nag-aayos ng kanyang sarili. Ang kinatatakutan ko ay kung hindi siya maagapan, ay baka tuluyan na siyang masiraan ng bait. O di kaya, ay gawing masama sa buhay niya. At bilang isang ama mo rin, napakasakit pagmasdan na ang anak na dating puno ng sigla, puno ng pangarap, puno ng pagmamahal, ay biglang nagbago at nawala ng pag-asang lumaban sa buhay. Napakabata pa ng anak ko para masira ang buhay niya, Warren. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Kung sakaling matutuluyan siya, mababaliw o pauwiin ang sariling buhay. Matatanggap mo ba sa sarili mo na ikaw ang namatalik niyang kaibigan na walang nagawa para maisalba siya? Hahayaan mo ba na masira ng tuluyan ang buhay niya? Mistulan akong isang kandilang unti-unting naupo sa aking kinaupuan. Hindi makakilos. Hindi makatingin ng diretso sa kanila. Alam ko kasi sa sarili ko na ako ang dahilan kung bakit nagkakaganon si Lito. Hindi ko kasi siya mapatawad. Pero paano naman ako? Ganun na lang ba iyon? Warren, nagmamakaawa ako. Please, awa ka sa anak ko. Sa matalik mong kaibigan. Hindi ko lubos maisalarawan ang tunay na nararamdaman ko. Parang may kung anong puwersa na nagpalampot sa puso ko sa pagmamakaawa ng papa ni Lito. Simula kasi nang maging magkaibigan kami ni Lito, napakabait ng mama at papa niya sa akin. Kapag doon ako natutulog sa kanila, nakasama namin sila sa kanilang sala. Sumasali sa kwentuhan, sa tawanan, sa biruan, habang sabay kaming nanonood ng palabas sa TV. At kapag may importanteng okasyon sa kanila, hindi pwedeng wala ako dahil pinapatawag nila ako at pinapadalo. Alam ko napamahal na rin sila sa akin, lalo na't nag-iisang anak lang si Lito at ako ang itinuturing niyang kapatid. Ang turing nila sa akin ay talagang bahagi na ng pamilya. Mayaman ang pamilya ni Lito at kahit ako ay anak mahirap lamang, napakabait nila sa akin. At marami na rin silang naitulong sa akin lalo na kapag kapos ang mga magulang ko sa pang-tuition. Ang totoo nga niyan, sila na mismo ang nagpumilit na mama at papa na rin ang itawag ko sa kanila. Marahil kung masama lang ang ugali nila, baka sila na ang gumawa ng paraan para masira rin ang buhay ko dahil sa nangyari sa anak nila. Pero napakabuti talaga nilang tao. Ano po bang may tutulong ko pa? Puntahan mo si Lito, Warren. Kausapin mo siya. Patawarin mo siya kung ano man ang nagawa niyang hindi maganda sa iyo. Ibalik mo ang dating pagkakaibigan niyo. Tatanawin naming malaking utang na loob sa iyo kapag napagbigyan mo kami, Warren. Sana'y maawa ka kay Lito. Hindi ka agad ako nakaimik. Mahirap para sa akin ang hinihiling nilang iyon. Sa mangyayari kasi, ako ang biktima
Pero ako pa ngayon ang lumalabas na may kasalanan. Pero dahil sa awa ko sa mga magulang ni Lito, sumang-ayon na rin ako. Sige po pa. Pupuntahan ko po siya ngayon din. Tuwang-tuwa mga magulang ni Lito, pati na ang guidance counselor. Kinagabihan, daladalang ilang personal na mga gamit, pumunta ako sa bahay nila. Napagkasundoon kasi naming na doon muna ako titira ng ilang araw. Nang makarating ako sa bahay nila ay dumiretso na ako sa kwarto ni Lito. Ang sabi ng mama niya ay hindi pa raw siya kumakain at hindi lumalabas ng kwarto. Agad akong umakyat sa second floor kung saan naroon ang kwarto ni Lito. At nang nasa harap na ako ng pintuan, hinawakan ko ang doorknob at tinangkang buksan ito. Pero nakalak ito. Tol, buksan mo ang pinto, ako to, si Warren. Tol! Tol! Nakailang katok na ako ng malakas ay wala pa rin sumasagot. At doon na ako sumigaw ng todo. Tol! Si Warren to! Buksan mo ang pinto! Tol! Pero wala talagang sumasagot. Dahil sa hindi pagsagot na iyon ni Lito, bigla akong kinabahan. Dali-dali akong tumakbo pababa sa sala kong nasa naroon ng mama at papa ni Lito na sa pagkakataong iyon ay naalarma na pala sa pagsigaw ko at akmang aakit na sa kwarto ni Lito. Ma, pa, hindi sumasagot si Lito kahit gaano kalakas ang katukatawag ko. Kinakabahan na po kasi ako eh. Meron po ba kayang duplicate key sa kwarto ni Lito? Buksan na po kaya natin. Doon na nataranta mga magulang ni Lito. Dali-daling bumalik ang papa ni Lito sa kwarto nila para kunin ang duplicate key na susi sa kwarto ni Lito. Nang nakuha na, dali-dali niyang binuksan ang kwarto nito. Lito, ano ginawa mo? Anak, ano ginawa mo, anak? Ano ba ginawa mo? Walang humpay ang pagsigaw ng papa ni Lito nang makitang nakatihayang anak niya sa ibabaw ng kama. Walang malay. Maraming dugo ang nagkalat sa sahig, sa bedsheet. Nataranta naman ang lahat at nagkagulo, hindi malaman kung ano ang gagawin. Kahit matindi pa rin ang pagkataranta ko, pinilit kong pakalmay ng sarili. Hinablot ko ang bedsheet. Puresahang pinunit ito at gumawa ng tourniquet sa braso ni Lito na may sugat. Pa, ihandaan niyo po sa sakyan! Ang sigaw ko sa papa ni Lito na dali-dali namang tumalima at bumaba. Tinawag ang driver. Nagkanda-ugaga naman akong buhatin si Lito palabas ng bahay patungo sa kanilang van. Nung nakitang nahirapan ako sa pagbubuhat, tinulungan ako ng papa ni Lito hanggang sa maipasok namin ito sa passenger seat. Sumama rin ako sa ospital. Ako ang katabi ni Lito sa upuan. Nakasandal siya sa akin. Hawak-hawak ko ang kamay na may sugat at iniangat ito upang hindi dumaloy ang dugo pababa. Sa ospital ay sinabi ng doktor na kailangang masalinan ng dugo si Lito. Nahirapan naman kami maghanap ng kaparehong type ng dugo niya. Mahirap daw kasing hanapin ang type na iyon. Kahit ang type ng dugo ng mama at papa niya ay hindi tugma. Nag-volunteer ako magpa-check at laking tuwa ng mga magulang ni Lito at ako naman ay namangha dahil magkapareho pala kami ng type ng aming dugo. Kaya agad-agad akong kinunan ng dugo. Dahil sa mabilis naming aksyon, nailigtas namin ang buhay ni Lito. Laking pasasalamat ng mga magulang niya sa akin na kahit papaano ay hindi ko iniwan ang anak nila. Hindi rin ako umalis sa tabi ni Lito. Doon na ako natulog sa tabi ng kama niya. Inaumagahan ng magising ako. Umuwi pansamantala mga magulang ni Lito sa bahay nila dahil may asikasuhin daw. Inihabilin nila sa akin ang pagbabantay kay Lito. Nang kami nilang dalawang naiwan, pinagmasdan ko ang anyo niya habang natutulog. Pansin ko ang kanyang pagpayat. Ang mukhang dati ay punong-puno ng sigla ay nagbago. Larawan ng isang taong nawala ng pag-asa at naghihirap ang kalooban. Sa totoo lang ay nakakaawa ang itsura niya. Naalala ko pa nung sobrang close pa namin sa isa't isa. Nag-inuman kami sa beach noon. Trip lang namin iyon. Kaming dalawa lang. Katatapos lang ng test namin noon. Masayang masaya siya sa araw na iyon dahil siya ang nag-top sa halos lahat ng subjects. As usual, siya ang taya. Palagi naman kasing wala akong pera. Hindi kagaya niya na anak mayaman.
Nang medyo tinamaan na kami ng iniinom namin, bigla na lang itong nagtatakbo sa aplaya. Habang nagtatatakbo ay isa-isang hinubad niya ang kanyang mga suot na pang itaas at inihagis ang mga iyon sa buhangin. Siyempre ako hindi nawawala ang inggit ko sa magandang hubog ng katawan niya. Proportioned kasi ito, matipuno, may six-pack abs at hank na hank ang dating. Alagang-alaga sa gym. Bukod kasi sa home gym equipment niya, may membership din siya sa isang kilalang gym with personal trainer. Iba na talagang mapera. Inaaya niya naman ako pero syempre dala ng hiya. Hindi ko na tinanggap. Kunwari wala talaga akong interes sa mga ganong bagay. Pero aaminin ko na nangangarap din ako na magkaroon ng ganong katawan bilang isang lalaki. Ligo tayo, tol! Tingnan mo, sarap oh! Lamig na tubig, sarap! Tara, ligo tayo dito! Tawa ng tawa lang ako sa nakikitang tila batang nagwawala na kaibigan ko. Pero nanatili lang ako sa harap ng cottage. Pinagmamasdan siyang lumusong sa tubig. Maya-maya bumalik siya na may dalang kabibe. Yung tinatawag nilang giant clam. Halos kasing laki ito ng bungo ng tao. Ano naman yung dala mo, tol? Ang tanong ko sa kanya, akala ko talaga'y buhay at may laman pa iyon. Bitbit niya ito patungo sa kinaroroonan ko. Wow! Laki naman yan! Ang sabi ko, hindi makapaniwalang sa dagat na iyon ay may mga ganun pa palang kalaking kabibe. Nung nakalapit na siya sa akin at mga hawakan ko na sana ito sa pagkaakalang buhay nga, bigla naman niyang tinanggal ang nakapatong na kalahati ng shell at ang tubig na laman ay inihagis sa mukha ko. At pagkatapos ay simbilis ng kidlat na kumaripas ng takbo. Sira ulo ko talaga, tol! Ano ba yun? Ang sabi ko sa kanya sa pagkagulat, nabasa rin kasi ang damit ko at nakalulun din ako ng tubig. Dahil sa hindi inaasahan, dali-dali kong hinubad ang t-shirt ko at sinugod siya. Tol, grabe ka pala kapag nabibigla, ano? Ang laki-laki ng butas ng ilong mo! Ang pangasar niya habang nagtatakbo at tumatawa. Ganon. Sige, tumawa ka pa dyan. Kapag naabutan kita, tila mo lang ang walang latay. Para naman kami mga paslit na naghahabulan sa dalampasigan. Hanggang sa nabutan ko siya. Nagpambuno kami. Nagpagulong-gulong sa buhanginan. Nang naitumba ko siya at nalak na nakatihaya ang kanyang katawan, inupuan ko ang tiyan niya. Hinablot ko ang buhok niya at inginudngud ko ang ulo niya sa buhanginan. At dahil nga mas malakas siya kaysa sa akin, agad niya akong napatumba. At ako naman tong napatihaya. Dali-dali niyang dinaganan ng katawan ko. Inilak niya mga paa niya sa pako at ang dalawang kamay niya ay itinukod sa dalawang kamay kong nakalapat sa buhangin sa may ulunan ko. Napako ako sa posisyon na iyon habang ang mga mukha namin ay halos magkalapat na. Dinig na tinig at naamoy naming parehong hangin sa mga bibig naming habol-habol ang paghinga dahil na rin siguro sa pagod ng paghahabulan namin. Ang buong akala ko ay meron siyang gagawin sa akin. Gaya ng sasakalin niya ako o hilahin ang paa o braso o ahablutin ang buhok ko. Pero napako siya sa ganong posisyon. Nakadagan sa katawan ko, nakatitig sa mukha ko. Nang mapansin kong hindi siya gumagalaw at nanatiling nakatitig lang sa akin, bigla akong nag-react. Nagsalubong ang kilay ko. Nagtanong ang isip kong anong kabulastugan na naman ang nasa utak niya. O ano? Ba't ganyan ka makatitig? Ha? Ano? Lalaban ka pa? Paano ako makakalaban sa iyo niyan ilak mo ang katawan ko? Di talo ka na niyan. Oo na, talo na ako. May parusa ka ngayon. Ano naman yun? Higis kita. Alam mo, sira ulo ka talaga, tol. Umamin ka nga. Napapakla ka na yata sa akin Ano? Ang biro ko sa kanya. Iyon naman palagi ang biro ko sa kanya. Paano kasi? Maraming beses ko na siyang nahuling parang iba kong makatitig sa akin. At madaling napipikon pati kapag tinatawag na bakla. Pero wala namang mali siya sa akin yon. Pati yung pagbibiro ko sa kanyang bakla siya. Wala namang ibig sabihin yon. Hindi ko naman kasi alam na may ibig sabihin pala yun sa kanya. Kaya nang mapiko na naman siya,
Bigla din niyang hinablot ang buhok ko at inginudngod ang ulo ko sa buhanginan. Bakla, bakla, bakla. Bakla pala ha. Bakla pala Pikon, ha. tama na nga. Tama na, Pikon. Pikon ka talaga kahit kailan. Nagpumiglas ako hanggang sa nakalaya ako sa kanya. Humarurot ako ng takbo. Bakla, 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 bakla. Bakla ka talaga. Hinabol niya uli ako hanggang sa mapagod kami. Bumalik kami sa cottage at uminom uli ng beer. At kapag ganong kaming dalawa lang, may naiibang klaseng posisyon kami kapag ganong umuupo kaming dalawa lang. Iyong nakaangat ang kanan kong tuhod na nakasayad sa lupa ang paa at si Lito naman ay nakaupo na nakaharap sa akin at doon nakasandal. Ang kanan naman niyang tuhod ay iaangat din niya na siya ko namang sasandalan. Sa posisyong iyon para kaming magsing irog, halos nagyayakapan na kami. Kung minsan habang nasa ganon kaming posisyon, nagbibiruan kami. At ang palaging ginagawa ni Lito ay yung mga daliri niya na pabirong igagapang sa dibdib ko, sa tiyan at pababa sa tuhod ko. Wala lang sa akin yon, tatawa lang ako. Pati rin naman siya, tatawa rin. Ako nga rin ay madalas na kinigiliti ko siya sa tiyan, sa kilikili. Wala rin naman siyang ginagawa na talagang ikakaduda ko at lalong hindi ko alam na may nararamdaman na pala siyang kakaiba para sa akin. At syempre, kapag may nakakita sa ayos namin, iisipin talagang may relasyon kami pero wala kaming pakialam. At sa panahong iyon, hindi ako naasiwa sa mga ginagawa namin. Pauwi na kami noon at nakapagbihis na ako ng pinulot ni Lito ang kabibi sa buhanginan kung saan niya ito inilaglag ng binuhusan niya ako ng tubig dagat. Ewan ko kung anong pumasok sa utak niya o baka dala rin lang ng kalasingan. Kinuha niya ang 2 biyak, nilinis at pinunasan ng loob ng mga ito. Uy, ano bang gagawin mo dyan? Lagyan natin ng pangalan, tol. At buuin natin. Sabay kuha ng pentel pen niya sa bag at isinulat ang pangalan niya, pirma at petsa ng araw na iyon sa isang hati. Iniabot naman niya ang pentel pen at isang kalahati ng kabibi. O yan, isulat mo ang pangalan mo sa kalahati na yan. Kinuha kong iniabot niyang kalahati ng kabibi at pentel pen. Bagamat nalito, isinulat ko pa rin ang pangalan ko at pinirmahan at nilagyan ng petsa. O yan, tapos ko ng sulatan at ilagay ang date. Ano namang gagawin mo dyan? Wala lang. Trip ko lang. Tapos buuin natin. Dugtong niya, sabay kuha ng pantali at pinagtaob muli ang 2 kalahati ng kabibi. Parang buo pa ring tingnan ito ng pinagtaob niya. Nang matapos niyang talian, tinanong ko siya. Ano bang gagawin mo dyan? Ito, tol. Patunay ito na hindi tayo maghihiwalay. Na hindi tayo magbabago sa isa't isa. Okay ba yon? Sa totoo lang medyo nakornihan ako sa sinabi niya pero sumang-ayon na lang ako. Kahit kasi corny, pero dahil mahal ko naman talaga ang kaibigan ko, bilang kaibigan lang, natuwa ako. Lalo na't napakabait niya nga sa akin. Malaki pa ang natutulong niya sa akin noon, lalo na sa pag-aaral ko. May pangako mo kaya sa akin to na hindi ka magbabago at hindi tayo maghihiwalay ano man na mangyari, na magtutulungan tayo habang buhay. Okay, sige. Promise. Cross my heart. Itaas mo ang kanang kamay mo sa ka mag-promise. Putik naman oh. Ang dami pang patsache-bureche nito. Okay, sige na nga. Ito na, nakataas na. Promise. Paano kung may mali akong nagawa sa iyo o kaya may isang bagay akong itinatago na hindi mo nagustuhan? Magiging buo pa rin kaya ang pagiging magkaibigan natin? Kagaya ng kabibi na yan, yung hawak natin. Tado ka talaga yun, no? Ano ba bang pwede kong malaman sa'yo? Kahit nga mga nunal sa kasingit-singitan natin alam natin pareho. Wala na tayong tinatago, no? Hindi nga, tol. Mag-promise ka nga. Ay, nako. Okay, sige na nga. Sige na. Okay, ito na. Ito na. Nakataas na nga, di ba? Nakataas na itong kamay ko. Promise. Promise. Paano kung magalit ka sa akin? Mapapatawad mo kaya ako? Bakit naman ako magagalit sa'yo, tol? Di mangyayari yan. Ano ka ba? Ako magagalit sa'yo? Baka ikaw pa nga magalit sa akin.
makukulitan o mainis na palagi ako nagpapalibre sa'yo. Basta, sagutin mo na lang ang tanong ko. Mapapatawad mo kaya ako kapag may nagawa ako o may hindi ka nagustuhan na sekreto ko na malalaman mo tungkol sa akin? Ang kulit mo. Ano ba yun? O sige na. Patatawarin kita, promise. Paano ko naman malalaman na pinapatawad mo na ako? Kulit mo naman. Di mag-sorry ka. Ganun lang kadali yun. Ang pasigaw kong sagot sa kanya. Pero sa sagot kong iyon ay napansin kong nasaktan si Lito at sumimangot siya. Kaya binawi ko rin ang sagot ko at naghanap na magandang sasabihin. Uy, biro lang yun ha. Ito naman. Okay, sige. Paano ko nga malalaman? Kaya sinagot ko siya tungkol sa gagawin ko sa kabibe. At doon na siya napilitang umiti. Talaga, tol? Gagawin mo yun? Oo naman. Ang matipid ko na lang sagot para huwag na siyang magtampo at huwag na ring humaba pang usapan. Pero wala din naman sa isip ko yon. Hindi ko naman kasi inisip na darating kami sa puntong kailangan kong gawin iyon. Okay, sige na. Mas maganda pa umuwi na tayo. Teka, sandali lang. Ibabaon ko muna tong kabibi sa ilalim ng hagdanan nitong cottage natin. Ay, okay. Bahala ka na. Nagukay siya gamit ang kanyang kamay. Dahil gusto ko na rin talaga makauwi. Hindi ko na rin siya natiis. Tinulungan ko siyang maghukay para mapabilis ang kung ano man ang gusto niyang mangyari. May 3 talampakan na ang lalim ng hukay namin nang sinabi ko ng, Ay, okay na yan. Malalim na yan. Sige na. Saka pa inilatag ni Lito ang kabibi at pagkatapos ay pinagtulungan din namin itong tabunan ng buhangin. Hindi ko na binigyang pansin ang insidenteng iyon. Sino ba kasi ang mag-aakalang darating ang panahon na magkikimkim ako ng matinding galit sa kanya. Tulog pa rin si Lito habang naglalaro sa isip ko ang mga eksenang iyon. Habang pinagmamasdan ko siya sa kanyang mahimbing na pagtulog, namalayang ko na lang na tumutulo na ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit pero biglang sumingit ang isang eksena doon sa deepening namin kung saan ang isang body namin, si Buddy Rofield, ang nag-unveil ng mga problema niya sa buhay. Ang body naming iyon ay may kapansanan. Nung maliit pa kasi siya ay nagka-polio siya at kailangan gumamit ng crutches para makapaglakad. Pero hindi lang doon nagtapos ang kanyang kalbaryo. May mukha siyang masasabi mong talagang hindi ka nais-nais. Malalaki at luwa ang mga mata niya. Malalaki ang pisngi, malaki ang ulo, pango ang ilong, at maitim pero ang nagustuhan namin sa kanya ay ang pagkamasayahin niya, ang kanyang pagkapalabiro, ang kanyang pagkamaalalahanin at matulungin. Kumbaga isa siyang mother figure sa grupo. Kapag ganyang may problema ang mga kaibigan niya, siya palagi ang nilalapitan, hinihinga ng payo. Sa kabila ng itsura at kapansanan niya, hindi mo makikita sa mukha niya na may hinanakit siya sa mundo. At nang siya nang nasa hot seat, ang mga sinabi niya ay naukit sa isipan ko. Marahil ay iniisip niyo na wala akong problema. Mayroon din, syempre. Alam niyo na. Hindi ko man sabihin, nakikita naman, di ba? Alam ko kung anong iisipin kagad ng mga tao kapag nakikita nila ako. Ang iba naaawa. Ang iba naman ay nandidiri. Simula nung bata pa lang ako nakaranas ako ng pampupuli ng mga kaskwela ko sa eskwelahan. Walang gusto makipagkaibigan sa akin. Bagamat may mga tao ring sa harap ay nakikisalamuha pero naramdaman ko ang iba sa kanila ay nanditiri o kaya halata ako kapag nakatalikod na. Oo, masakit. Pero natutunan ko ring lumaban, magtiis, magpakumbaba. Tinuruan ko ang sarili kong magpakatataga at harapin ang buhay at ang mga pagsubok. Kasi para sa akin, hindi importanteng anyo ng tao para mabuhay. Ang mahalaga ay kung paano natin lampasan ang mga pagsubok sa buhay at maging successful pa rin sa bandang huli. Lahat naman kasi tayo ay may kanya-kanyang pagsubok, di ba? Napakaraming tao sa kabila ng nasa kanila na ang lahat pero hindi pa rin sila masaya o hindi makontento kung anong meron sila.
May mga taong napakayaman na, pero sa konting problema lang ay sumusuko na. Sinasayang nila ang buhay nila. Kaya ako, kahit ganito lang ako, natutunan ko ang kahalagahan ng buhay at ang pakikipaglaban dito. At lalaban ako hanggang sa huli kong hininga. Hindi ko man alam kung bakit ibinigay sa akin ng may kapal ang ganitong klaseng buhay, pero alam ko, may silbi pa rin ako sa mundo. I have a place under the sun. Di ba sabi sa Desiderata? You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have the right to be there, and whether or not it is clear to you, no doubt that the universe is unfolding as it should. So, I have a role to play in this world, at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maraming tao ang mapapaligaya ko at matutulungan. Napakasarap mabuhay sa mundo, lalo na kapag ang isang pagsubok ay nalampasan mo o ang isang tao ay natulungan mo. At lalo itong mas masarap kapag wala kang galit sa puso. Kapag marunong kang magpatawad, magmahal, at makatulong sa kapwa para kahit papaano, mapagaan ang mga dinadala nila sa buhay. The true value of life is not the acquisition of material things. It is when one is able to inspire others to be the best of themselves and touch lives in a way that people will feel their lives are precious. Binitawan ko ang isang malalim na buntong hininga nang maalala ko ang sinabi niyang iyon. Nilingon ko si Lito na nasa pagkakataong iyon ay mahimbing pa rin natutulog. Dali-dali ako lumabas ng ospital. Nabuo sa isip ko ang isang desisyon. Tulog pa rin si Lito nang makabalik na akong muli sa ospital. Maya-maya lang ay nagising siya. Nung iminulat niya ang kanyang mga mata, tila disoriented pa siya at inaaninag pa nito ang kisame ng kwarto. Nung ibinaling niya ang paningin sa paligid, ako ang una niyang nakita. Nginitian ko siya. Sinuklian niya ang aking ngiti ng isang pilit ng ngiti at napakong muli ang tingin niya sa kawalan. Maya-maya napansin ko ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Tol, mabuti na matgising ka na. Ligtas ka na. Sana tol, nawala na lang ako. Ayaw na talaga eh. Pwede ba tol, huwag ka magsalita ng ganyan? Hindi ako papayag na mawala ka. Kailangan ka namin tol. Kailangan ka ng mga magulang mo. Ng mga taong nagmamahal sa'yo. Napakasarap mabuhay sa mundo. Kaya lumaban ka. Tol, naalala mo ba yung sinabi ng buddy nating si Rufil? May halaga ka sa mundo. May silbi ang buhay mo. May dahilan kung bakit nandito ka. Tol, napatawad mo na ba ako? Tango lang ang naisagot ko sa huling tanong niyang iyon. Kaya tila hindi siya kumbinsido sa naging sagot ko. Tol, paano ko malalaman kung totoong pinapatawad mo na ako? Hindi pa rin ako sumagot. Yumuko ako at hinugot mula sa ilalim ng kama ang dala kong regalo para sa kanya. Nang nakuha ko na iyon, iniabot ko ito sa kanya. Kitang-kita ko naman ang tuwa sa mukha ni Lito nang nakita niya ang dala ko. Ang kabibe. Natatandaan mo pa pala yan, tol? Siyempre naman. Di ba nag-promise pa ako sa'yo na kapag may nagawa kang ikagagalit ko, hukayin ko ito kapag napatawad na kita. Tol, pwede mo ba ako yakapin, tol? Lumapit ako sa kama niya. Yumuko at niyakap siya ng mahigpit. Simula noon ay balik na naman ang pagiging close namin ni Lito. Ang kinikimkim kong galit sa kanya ay nadaig na matinding awa. Sino ba ako para hindi magpatawad? Lalo na kapag nakikita mo naman na ang taong nagkasala sa iyo ay taos puso at dapat na humihingi ng tawad. Ang sabi ko na lang sa sarili ko. Alam ko abot langit ang pagsisisi niya sa nagawa niyang kasalanan sa akin. Alam ko rin na sobrang bigat ang dinadala niya sa buhay. Hindi lang dahil sa guilt na nadarama niya. Nandyan din ang problemang hirap ng pagtanggap niya sa sarili
sa pagkatuklas sa naiiba niyang pagkatao. Dagdagan pa ng sama ng loob niya sa pagkadiskubring ampun lang siya. Isa pa, ayoko namang ako ang magiging dahilan para makagawa uli siya ng makakasama sa kanya. At syempre, ayoko ring masira ang respeto ng mga magulang niya sa akin na kung saan ay parang tunay na anak na rin ang turing sa akin. Ang laki din naman ng utang na loob ko sa kanila. Kaya minabuti kong kalimutan na lang ang kasalanang naggawa ng kaibigan ko sa akin. Nang kasalanan lang naman niya siguro ay nagmahal siya ng kanyang best friend na hindi maaaring suklian ng parehong pagmamahal. At naintindihan ko rin na hindi niya kayang kontrolin ang sarili. Kaya ako ang dapat na umintindi sa kalagayan niya. So balik close uli kami. May konting kaibahan na nga lang dahil alam kong may pagtingin siya sa akin. May konting ilang na akong nararamdaman. Kahit mahal ko naman talaga ang kaibigan ko bilang isang kaibigan at bilang turing kapatid, ang nangingibabaw na sa akin ay awa na lang para sa kanya. Pero hindi ko ipinapahalata lahat iyon kay Lito. Ayokong isipin niya na may nagbago sa akin. Ayokong masaktan muli siya. Kaya balik uli kami na laging magkasama sa school. Sa mga gimmick, ang harutan, ang kantsawan, sa biruan, sa lahat ng aming nakasanayan. Hindi ko na rin pinansin ang mga intriga at chismis ng mga tao. Pero may napansin din akong iba sa mga galaw ni Lito. Hindi ko na nakita pa ang dating natural na saya sa mukha niya. Parang may kulang. Parang may pagkukunwari. Oo, naroon pa rin ang aming pagtatawanan, harutan, biruan. Pero may mga pagkakataon ding bigla na lamang itong umiiwas, nawawala o umaalis sa grupo. At nakikita ko na lang na nag-iisa ito sa isang sulok. Nagmumukmok, malungkot ang muka at malalim ang iniisip. Isang araw bigla na lamang siyang nawala sa umpukan namin magkakaklase. Nahanap ko siya sa likod ng building ng campus, sa may mini park nito. Nakaupo sa damuhan sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Nag-iisa lang siya, naki-earphone. Nakatalikod siya sa akin at sa kagustuhang sorpresahin sana siya. Dahan-dahan akong umupo sa tabi niya. Nagulat siya nung nakita niya ako sa tabi niya. Excited pa naman ako na nahanap siya. Pero nung magkasalubong ng aming mga tingin, pansin ko ang lungkot sa mukha niya at ang mga namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Uy, ikaw pala tol. Ginulat mo naman ako. Ang sambit niya sabay lingon sa malayo at dali-daling pinahid ang mga namumuong luha na malapit na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Kunwari hindi ko na lang iyon napansin. Uy, ba't iniwan mo ako sa umpukan natin? Bigla ka na lang nawala. Yumuko siya. Tila nahiyang napansin ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Wala. May naisip lang ako at alam mo na gusto ko rin mag-sound tripping. Pero ramdam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Hinawakan ko ang panga niya at iniharap ang mukha niya sa akin. Tumingin ka nga sa akin ng diretso, tol. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Ano ba talaga ang dahilan? Kinabig niya ang kamay kong nakahawak sa panga niya at yumukuli. Natahimik siyang sandali. Wala din naman ako interes sa mga bangkaan na yan. Nag-uusap kayo tungkol sa mga babae, sa mga magandang kursunada nyo. Tapos nagkakantsawa na baka ganito si ganire, bakla si ganito at nagpapantasya sa kapwa lalaki. Pakiramdam ko tuloy na ako'y pinatatamaan . Para akong binatukan ng matigas na bagay sa pagkakarinig ng sinabi niya. Hindi ko kasi inakalang masasaktan siya sa mga pinag-uusapan ng grupo. Ito naman Huwag mo nalang bigyan ng masamang kahulugan ng mga sinasabi nila. Walang bahid patama ang mga bangkaan namin. Alam mo naman siguro yun. Ganoon naman talaga mga klase natin yun, di ba? Dati pa. Malalakas bang asar? Hindi tol . Sa tingin ko ako ang pinatatamaan nila. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, tol. Mga barkada natin sila. Dati namang sumasali ka sa ganong kantsawan, ukrayan at biritan, di ba? Ganun ka rin naman dati. Noon yun tol. Nung hindi pa nila alam ang tungkol sa akin. Nalungkot ako sa sinabi niyang iyon. Matagal na kasing nangyari ang alitan namin na nagdala ng intriga sa campus. At feeling ko ay hindi na big deal iyon. Ganyan naman kasi. Kapag hindi mo iniisip na big deal ang isang bagay, parang wala lang nagbago. Ito naman wala yun sa kanila, tol. Alam mo tol, malalampasan mo rin yan. It's either
mawawala sa iyo yung kung ano man yung nararamdaman mo ngayon o matatanggap mo rin ang lahat ng iyan. Binitawan niyang isang malalim na buntong hininga at tumingin na sa malayo. Sa kagustuhan kong sumaya siya, iniba ko ang usapan. Patay ka, ano ba yung kanta na pinapakinggan mo? Pakinig naman ako. Pansin ko naman ang pag-aalangan niya, pero tinanggal din niya ang earphone sa tenga niya at iniabot ang mga ito sa akin. Paborito ko music yan. Tinanggap ko naman ang earphones at inilagay ang mga ito sa aking tenga. Habang pinapakinggan ko ang tugtog, yumuko naman siya. Tila nahiya sa magiging reaksyon ko. Nang matapos ko ng pakinggan ang kanta, namalayan ko na lang na imbis na ako ay mapasaya, naramdaman kong lungkot o awa na gumapang sa buong katawan ko. Pakiwari ko ay kinurot ang puso ko. Tinanggal kong earphone sa tenga ko at inabot iyon pabalik sa kanya. Pinakawalan ko ang isang malalim na buntong hininga. Tinitigan ko siya. Hindi mo pa rin ba kayang kalimutan yung nararamdaman mo sa akin? Nanatili pa rin siyang nakayuko. Ang mga tingin ay napakalalim at ang mga kamay ay wala sa isip na iginuguri-guri sa mga damong nakausli sa may harapan na inuupuan niya. Inakbayan ko siya. Napansin ko na lang ang mga luhang pumatak sa damuhang nasa harapan niya. Alam mo tol, kung kaya ko lang sana, wala na sana ang problema. Hindi na ako kumibo. Ibinaling ko na lang ang paningin sa malayo. Nag-isip kung paano ko siya matutulungan. Pero tol, huwag kang mag-alala. Dahil tanggap ko naman na hindi mo ako pwedeng mahalin eh. Kaya... Hindi na niya na ipagpatuloy ang sasabihin dahil sa tuluyan ng nag-crack ang boses niya. Nanatili pa rin ako nakayuko. Hinayaan siyang ilabas ang kanyang saloobin. Pilit niyang ipinagpatuloy ang mga salitang gustong kumawala sa bibig niya. Kaya tol, hayaan mo na lang ako sa kantang yan, dami ng pagmamahal ko. Sa kantang yan kasi ramdam kong mahal mo rin ako. Na masaya tayo. Na kaya kong gawin ang lahat para sa atin. Diyan ko na lang mailalabas ang lahat. Ini-imagine na nandyan ka. Aking-akin ka. Na mahal mo rin ako. Na napakaswerte ko dahil ikaw ang piniling itibok ng puso ko. Kahit alam kong sa totoong buhay, hindi maaari mangyari ang lahat. Para akong paliwtol, no? Nagpapantasya. Nangangarap na sana'y nasa ibang mundo ko at totoong nangyayari ang mga sinasabi ng kantang iyan sa akin. Doon sa mundong iyon, lucky ako. Ang tinutukoy niya yung pamagat ng kanta na pinamagatang Lucky ni Jason Mraz at ni Colby Calais. Hindi ko lubusang maintindihan ang tunay na nararamdaman ko. Hindi ko rin alam ang gagawin para maibsan ang paghihirap ng kalooban niya. Ang alam ko lang ay may matinding pagkaawang bumabalot sa pagkatao ko sa mga sandaling iyon. Iyakapin mo ako, tol. Kung iyon ang magpapagaan ng kalooban mo. Nang nasabi ko na lang sa kanya, pero hindi siya yumakap sa akin. Ang ginawa ko'y umusog ako papalapit sa kanya at ako na ang yumakap. Bagamat naramdaman kong sumandal siya sa akin, dali-dali rin siyang kumalas. Huwag na tol, okay na ako. Okay na yun. Bakit? May nagawa ba ako? Baka kasi may mga tao makakita sa atin eh. Kung lalo kang madami sa mga problema ko tol. Alam kong nagsakripisyo ka na rin sa nangyari. Pati girlfriend mo, hiniwalayan ka na rin. Nawala ako sa'yo. Okay lang ako. Huwag mo ako intindihin. Naka ba okay lang yan? Tanggap ko nang wala na kami ng girlfriend ko. Narealize ko rin naman na kung totoo niya ako mahal ay panindigan niya ako. Dadamayan at susuportahan. Pero hindi ko naramdaman yun sa kanya eh. Kaya tama lang na wala na kami. Hindi siya kawalan sa akin. Kaya tol, huwag kang matakot na yumakap sa akin na wala magagalit. At yung mga taong yan, wala naman akong pakialam sa kanila. Di ba dati close na close tayo, nagayakapan pa rin naman. Wala namang issue, di ba? Hindi pa rin siya sumagot.
Kaya ako na ang nag-initiate na yakapin siyang muli. O sige, ako na ang yayakap. Ang sambit ko sa kanya. Doon ay hinayaan niya akong yakapin siya at isinandal na rin niya ang kanyang ulo sa aking balikat. At sa mga oras na iyon, nagsimula ang kakaibang pagkahabag ko sa aking kaibigan. Iyon bang nalilito ako sa aking sarili? Nagtatanong na, pwede ko naman siguro siyang mahalin sa klaseng pagmamahal na gusto niya, pero may isang bahagi na aking pagkatao na kumukontra dahil ang hinahanap-hanap kong mahalin ay hindi isang katulad niya. Iyon ang nagpatuliro sa aking isip. Alam kong nasa akin ang susi ng kaligayahan niya, pero may matinding tanong naman sa isip ko. Paano naman ang kaligayahan ko? Habang tumatagal kami sa ganong setup ay nakikita ko ang kanyang paghihinagpis. Parang nahihirapan din ako. Kaya naisipan ko na lang na kausapin si Lito. May isang plano ang nabuo sa isip ko. Tol. Total, Biyernes naman ngayon. Pwedeng doon ako matulog sa inyo? Oo pa. Sure. Mag-inuman tayo ha. Yun pala eh. Sige. Go ako dyan. Alas 7 na ng gabi nang dumating ako sa bahay nila. Siyempre, kasali ako sa dinner ng pamilya. Nung nalaman kasi ng mga magulang ni Lito na dadalaw ako, hinintay talaga nila ako para makasali sa dinner. As expected, nanumbalik ang dating sigla namin sa ganong pagkakataon. May kumustahan, may kwentuhan, may biruan. Walang nagbago sa paikitungo ng mga magulang ni Lito sa akin. Warren. Kumusta na pala ang pag-aaral mo? Okay naman po. Alam mo, Warren, medyo nanumbalik na ang magandang performance nitong kaibigan mo sa school. Sana tuloy-tuloy na ito. At sana, huwag ding magbago ang pakikitungo mo kay Lito. Ikaw lang ang nagpapalakas ng loob niya. At sana... Pa, ano ba? Sana patuloy mo siyang intindihin, tulungan, at suportahan. Pa, it is not Warren's responsibility to look after me. He has his own life and he can do whatever he wants with it. Huwag niyo po siyang i-pressure sa akin. At huwag niyong gawing kaawa-awang anak niyo sa mata ng ibang tao, okay? Ang mataas niyang boses, sabay tayo at alis. Hindi na niya nagawa pang uminom ng tubig. Tinumbok niya ang hagdanan patungo sa kanyang kwarto. Bigla namang kaming natulala at hindi makakibo. Ma, pa. Excuse me po. Susundan ko lang po si Lito. Sige, Eho. Pasensya ka na ha. At ikaw na sana ang bahalang umintindi sa kaibigan mo. Na makarating ako sa tapat ng kwarto ni Lito, hindi nakalak ang pinto. Kaya dire-diretso lang akong pumasok. Nakahiga siya sa kama at nakatutok ang mga mata sa kisame. Tol naman, ba't ka naman nag-walk out? Ikaw talaga ho. Nasaktan yata yung mga magulang mo sa ginawa mo. Yun na nga tol eh. Sila ang nasasaktan. Paano naman ako? Hindi ba nila alam na nasasakal rin ako? Kung sa bagay, hindi naman talaga nila ako anak. Ano ka ba naman tol? Wala kang dapat problemahin sa kanila. Dapat nga masaya ka dahil nandyan sila eh. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Napakabait nila. Ayaw ko lang kasi tol, nakawaan ako. At lalo nang ayaw kong ididiin nila sa iyo na kailangan mong ganito ang gawin mo sa akin. Gusto ko kung may gagawin ka man para sa akin, iyan ay hindi dahil sa utang na loob mo sa amin o dahil sinabi iyan ng mama ko o ng papa ko o ano pa man. Ayoko nang ganun. Ang gusto ko yung kusa o bukal sa kalooban mong gawin para sa akin ang isang bagay. Okay lang sa akin kahit hindi mo ako puntahan dito o kahit hindi na tayo palagi magkasama. At least alam kong hindi ka nagalit sa akin. Yan lang ang importante sa akin. Kasi mas masakit na malaman kung may ginawa kang maganda para sa akin pero napilitan ka lang pala na hindi pala itutunay mong kagustuhan. Okay. Ang maiksing sagot ko na lang. Sabay hila sa isang braso niya para maupo siya sa kama. Nung nakaupo na siya, niyakap ko siya. Hinaplos-haplos ang likod niya sabay sabing, Tol, siguro dito pwede mo na akong yakapin. Dito wala ng tao. Wala na makakita sa atin. Sinuklian niya ang yakap ko. Humagulgol siya sa mga bisig ko. Hinayaan ko lang na mailabas niya ang lahat ng hinanakit niya. Hanggang sa tila napagod siya sa kakaiyak. Tumayo ako at tinumbok ang refrigerator.
Kumuha ako ng 2 bote ng beer. Binuksan ko mga iyon. Nang bumalik ako sa kama, inabot ko sa kanyang 1 bote at umupo sa tabi niya. Nakatiglim ang beer na kami nang maramdaman ko ng alak sa katawan ko. Hinawakan ng 2 kong kamay ang mukha niya at itinutok ito sa mukha ko. Kitang-kita ko ang mapupungay niya mga mata gawa ng kalasingan. Nagtitigan kami at sa hindi ko inaasahan, lumabas sa bibig ko ang tanong na, "Tol, gaano mo ba ako kamahal?" Tol, buhay ko man, kaya kong iaalay para sa'yo. Talaga ba? Tol, hindi pa ba sapat sa'yo ang pagtalon ko sa pump boat sa gitna ng dagat? Kahit hindi pa ako marunong lumangoy, makuha lang atensyon mo. Hindi pa ba sapat na naisugod ako sa ospital dahil sa ginawa ko para mapatahod mo lang? Kulang pa ba mga iyon para patunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal? Kung may kailangan pa akong gawin, Tol, para patunayan kung mahal kita, sabihin mo lang. At walang pagdadalawang isip na gagawin ko yun. Sa pagkarinig ko sa sinabi niya, naramdaman ko na naman ang awa. At marahil ay dala lang ng kalasingan ko, namalayang ko na lang na hinahaplos-haplos ng kamay ko ang mukha niya at ang sinabi ko ay, "Kung gusto mo, Tol, papayag na ako na maging tayo. Pero sa isang kondisyon, itatago natin yun at walang dapat makaalam." Kitang-kita ko sa mga mata ni Lito ang saya pagkatapos niyang marinig iyon. Pero bigla rin itong napawi. Ayokong gawin mo yan, Tol, dahil napipilitan ka lang. Ayokong labag sa kalooban mong gagawin mo. Okay na ako sa ganitong setup. Mas maganda na ang ganito kaysa magkaroon nga tayo ng relasyon pero pilit naman. Isang relasyon na sa bandang huli, ako pa rin ang talo. Ako pa rin ang magdurusa. Sagutin mo ako, Tol. Labag ba sa kalooban mong sabihin ito sa akin? Hindi. Hindi labag sa kalooban ko ito, Tol. Kusang loob kong gagawin to dahil gusto ko. At ano? Mukhang tinatabla na rin yata ako sa'yo eh. Hindi ko alam kung nasabi ko lang yun dahil sa matinding awa sa kanya o talaga nga bang may nararamdaman na rin ako. Ang alam ko lang ay gusto kong sumaya siya na maibsan ang pagdurusa niya na manumbalik ang sigla niya. Sa kabila ng may kung anong bumabagabag sa isip ko, kung talaga nga bang kusa sa kalooban ko ang pagsabi sa kanya noon at kung tama ba ang iminungkahing pakikipagrelasyon sa kanya ng dahil lang sa awa. Tila may isang boses ding sumisigaw ng pagtutol sa isip ko. Sa pagkarinig niya sa sinabi ko, hinaplos din ni Lito ang mukha ko. Baka sa mga mata niya ang matinding saya, sabay bitiw ng isang ngiting may tila abot langit na kasiyahan. Noon ko lang nakita sa mukha niya ang ngiti na iyon, puno ng sigla, puno ng kasiyahan at puno ng pag-asa. Tahimik lang kami ni Lito, pero sa bawat tinginan, parang may sinasabi ang mga mata namin. Mga salitang matagal nang gustong kumawala. Mga damdaming pilit na itinatago sa likod ng tawanan at pagkakaibigan. Dahan-dahan naman akong lumapit sa kanya. Sa pagitan ng katahimikan, ramdam kong pareho kaming natatakot sa mga posibleng mangyari. Hanggang sa wakas, naglawang harang sa pagitan namin dahil pinili naming magtiwala sa isa't isa. Sa sandaling iyon, may duda pa rin sa puso ko na baka dala lang ng awa ang lahat. Tahimik ang buong paligid, pero sa loob ko, parang may nagsasabing hindi totoo ang lahat ng ipinapakita ko, na naaawa lang ako kay Lito. Ang tibok ng puso ko ay parang lumalakas bawat segundo. Lumipas ang ilang sandali na para bang isang mahabang panaginip. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na naroon, pero alam kong simula sa mga oras na iyon, magbabago na ang lahat. Ang dating pagkakaibigang simpleng tawanan lang na nauwi sa hindi pagkakaunawaan, misinterpretation, mga pagsubok sa pagkakaibigan, mauuwi sa higit pa. Pagkatapos nun, umupo lang kami sa gilid ng kama. Tahimik pa rin. Parehong nakatingin sa kawalan. Wala nagsasalita. Pero ramdam naming pareho na may naganap na hindi kailanman mababawi pa.
Hindi ko alam kung tama pa o mali, pero alam kong totoo. At sa mga oras na iyon, ipinaubaya ko na ang lahat. Simula noon ay tila wala na akong pwedeng mahiling pa para sa pinakamamahal na kaibigan ko. Pati ang mga taong nagmamahal sa kanya ay natuwa sa ipinamamalas na pagbabago niya. Nanumbalik na ang sigla at ang dating saya niya. Ibinalik din namin ang dati naming nakagawian. Sama-sama sa mga gimmick, sa mga lakwatsa, sa harutan. Ipinakita ko sa kanya na sinusuportahan ko siya. Ipinagtatanggol sa mga taong hindi maiwasang maintriga. Nagtatanong at nagdududa sa pagiging sobrang malapit namin sa isa't isa. Lalo pat may mga nakalipas na issue sa amin. Hindi ko na ininda ang lahat ng iyon. Dahil doon ay hindi ko na nakita pa sa mukha ni Lito ang pagkamalungkutin. Tanggap na niya ang lahat. Buhay at masaya siya dahil sa ipinakita ko. Siyempre hindi nawawala ang moments namin. At ang madalas naming puntahan ay ang beach kung saan muli naming ibinaon sa ilalim ng hagdanan ng paborito naming cottage ang Kabibe na siyang nagsilbing simbolo ng aming pagiging pagkakaibigan. Tol, dapat palaging buo ang dalawang magkabiyak na ito ha. Kagaya ng pagiging buo na rin natin. Oo tol, dapat lang na palaging buo yan. At palagi rin nating aalagaan ito tol. Kagaya ng pag-aalaga natin sa isa't isa. Oo tol. At dapat wala na talaga tayong sikreto ha. Natawa naman ako sa isiningit niyang tanong na iyon. Hindi ko alam kung ito ay may bahid na insecurity. Alam naman kasi niya na wala akong inilim sa kanya simula pa nun. Ako pa ba? Ano pa bang sikretong meron ako na hindi mo pa alam ha? Aba malay natin. Kaya ang beach na iyon ang isa sa dalawang lugar na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Ang pangalawang lugar kung saan ito ay naging saksi rin sa aming patagong relasyon ay ang rooftop sa 4th floor ng University Building. Actually, ito ang numero 1 at pinaka-sentimental na lugar para sa aming dalawa. Noon pa man kasi, ito na ang nagsisilbing hangout namin kung saan ay unang nabuo ang aming pagkakaibigan. Sa rooftop na iyon ay malaya kaming naghaharutan, nagkikwentuhan, nagbabahagi ng aming mga saloobin at mga pangarap. Maganda kasi ang lugar na iyon. Doon ay tanaw namin ng mga nasa ibaba. Parang nasa langit kami. Kumbaga, halos abot na nga namin ang aming mga pangarap. Malaya na naming nagagawa ang mga bagay na kaming dalawa lamang ang tanging nakakaalam. Kung minsan din, inaakyat namin ang malaking tangke ng tubig sa gitna ng rooftop na siyang nagsusupply ng tubig sa buong campus. Pag naakyat namin ito, bubuksan namin ang malaking takip noon. Sisilipin ang tubig sa loob at katuwang ipapasok ang aming ulo at magsisisigaw sa loob. Hello? May tao ba rito? Kung wala, tayo nang magsal. Lamen. Ano tol? Mag-swimming tayo dyan? Uy, malalim kaya yan. Lampas tao sigurado ang lalim yan. Malulunod ako dyan kapag tumalon ako. Alam mo namang di ako marunong lumangoy tol. Tsaka, iyan ang ininom nating lahat sa campus, di ba? Kapag naligo tayo dyan, syempre ang dumi natin, nasa tangki na. Eh yun na nga maganda tuloy. Kasi kapag nag-swimming tayo dyan, ang mga libag at dumi mula sa katawan natin ang maiinom nilang lahat. Lalo na mga tyrant nating professor. At tayo lang ang makakaalam nun, di ba? O di kaya, ihian na lang kaya natin. Tado ka talaga tol. Wala kang kapari sa katarantaduhan mo. Ang sagot niyang biro habang hindi magkamayaw sa pagtawa. Tawa rin ako ng tawa pero biglang huminto at tinitigan ko siya. Kaya nga love mo ako, di ba? Sabay bitiw ng isang pilyong ngiti at ipinikit ang mga mata. Naghintay na may mangyari. Iyan kasi ang weakness niya. Kapag binabangkit kong mahal niya ako, alam niya na iyon. Ewan ko rin ba, hindi ko maintindihan ang tunay kong nararamdaman. O aminin ko naman, sa bawat magkasama kami, may kasiyahan din naman ako nadarama. Subalit hindi ko rin maitatanggi sa sarili ko na parang may hinahanap-hanap akong iba. Siguro ay masasabing natutunan ko na rin si Litong mahalin, pero ramdam kong may kung anong kulang pa rito. Tol, may papangako mo ba na hindi mo ako iiwan? Ang tanong niya isang araw na naroon kami sa rooftop. Ang mga daliri niya ay iginuguri-guri at
Iginapang-gapang sa tiyan ko at sa dibdib. Nakaupo kami pareho. Siya nakaharap sa akin at ang likod ay isinandal sa nakaangat kong kanang tuhod. At ako naman ay ganun ding nakaupo paharap sa kanya. Ang likod ay nakasandal sa nakaangat niyang tuhod. Dating forma namin kapag nauupo kami sa damuhan o sa papag. Pangako yan, tol. Hindi kita iiwan. Ano man na mangyari, nandiyan ako palagi para sa'yo. Talaga? Pangako yan? Oo, pangako. Paano mo naman mapapatunayan yan? Sandali nga. Nag-isip ako kung ano ang gagawin. Sabay hawak sa kanya at bumalikwas. Teka, anong gagawin mo? Pinulot ko ang isa kong sapatos. Halika, tol. Sumunod ka sa akin at kunin mo rin yung isa sa mga sapatos mo. Dali. Umakyat ako sa hagdanan patungo sa bunganga ng tangke ng tubig. Uy, anong gagawin natin dyan? Basta huwag ka na magtanong. Nung makarating na kaming pareho sa bunganga ng tangke, binuksan namin ito. Tiningnan ng loob. O tapos, ano na ngayon? Eto, ganito. Sabay laglag sa dala kong sapatos. Uy, anong ginawa mo? Itapon mo rin yung isang sapatos mo, dali. Para saan at bakit? Para dyan magsama sila. Ano ka ba? Iinumin nating lahat ng tubig dyan eh. Uy, di mas maganda. Lahat tayo pati sila ay makakatikim ng lasa ng pinagkaisang sapatos natin. Parang silang lahat ay naging lihim na saksi na rin sa ating relasyon, di ba? Iyan ang patunay ko na hindi kita iiwan habang buhay, tol. Ganun ba? Okay, di sige. Nagtawanan lang kami, tapos nauwi sa titigan. Tol, I love you. Ang sambit niya. Pero hindi ko na siya sinagot. Pakiwari ko ay may biglang bumara sa lalamunan ko. Hinilapit ko na lang mukha ko sa mukha niya at nginitian siya. Itutuloy. Abangan. Bakit ganito ang ginawa mo sa akin, Tol? Kasama mo ba ito sa paghihiganti mo? Hindi mo pa talaga ako napapatawad. Tol, pwede bang hayaan mo muna ako magpaliwanag? Tol, napakaganda ng pagsasama natin. Sa simula pa lang sinabi ko na sa'yo na ayaw kong ipilit ang sarili ko sa'yo. Na ayaw kong may kipagrelasyon ka sa akin kung labag iyon sa kagustuhan mo. At nangako ka pa sa akin sa playa na wala tayong ililihim sa isa't isa. At bakit nagawa mo sa akin yun, ha? Bakit? Ano ba Lito? Tigilan mo nga yan. Sinasaktan mo ang sarili mo eh. Tigilan mo yan. Mas gugustuhin ko pang saktan ang sarili ko. Kaya sasaksakin na lang ako ng ibang tao habang nakatalikod ako. Tol, I'm sorry. Ayaw ko lang namang sana saktan ka eh. Kaya inilihim ko ang lahat sa iyo.